Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating talakayan, ng ating pag-aaral sa gabing ito. Ang lesson natin sa gabing ito ay Isaiah chapter 57 verse 2. Pero mukhang mabibitin tayo dahil napakaigsi lang nito. So kung may oras tayo ay talakayin din natin yung verses 3 and 4. Tingnan po natin kung makakaya natin. Kasi baka sobrang haba naman pag sinama yung 3 and 4. Ano? But in any case, tayo po ay magpapatuloy lagi sa ating pag-aaral. Ito po ang ating daily devotion. At salamat po muli sa inyong lahat na sumama sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. Mamimiss natin ngayong gabi si Ate Alma, si Kuya Bob dahil wala sila sa kanilang lugar. Hindi ko alam, baka walang signal doon sa lugar nila. Yung mga anak nila ay hindi ko lang sure kung magjo-join sa atin ngayon. So sana'y mag-join sila kahit wala yung mama nila, papa. Anyway, tayo po ituloy-tuloy. Nandito kasama ko sa church si Princess. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Samahan po muna ninyo ako sa ating panimulang panalangin. O manaming Diyos na tunay na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay sa aming lahat. Gabayan mo kami, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ito, Ama, ang pag-aaral namin sa gabing ito. Matuto po kami at patuloy ka naming maparangalan sa mga gawain pong ito. Pagpalain po ang bawat isa, ang iba't ibang naka-join sa gawain sa gabing ito, iba't ibang lugar, pero kami ay pinag-uugnay mo sa pamamagitan ng iyong salita at ng internet connection. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo nga po ay kapatuloy. Gabi ay natalakay natin ang panimula. Ayan, nandiyan si Ate Alma. Nawa ay makapagtuloy at nawa ay maayos ang ang kanilang signal. Magandang gabi po Ate Alma, Kuya Bob, at kung sino man ang inyong mga kasama dyan sa saan nga bang lugar yan? San Antonio, Quezon. Ayan. Okay po. So kagabi natalakay natin ang panimulang aralin sa chapter 57. At ito'y tumukoy doon sa mga paghatol ng Panginoon sa mga ang nilalaman ng chapter 57 ay ang tungkol sa kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ayan. At yung spiritual idolatry o yung spiritual prostitute. Sila ay tinawag na mga prostitute o mga patutot sa usaping spiritual dahil kinalimutan nila ang Panginoong Diyos at sila ay nanampalataya o sila ay sumunod sa mga gawaing pagano o mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito yung tinatalakay natin sa mga bagay na ito sa kabanatang ito. Isinumpa sila ng Diyos, nagalit sa kanila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ang halos malaking bahagi ng kabanatang ito, verses 1 to 12, ay tumatalakay sa kanilang immoralidad or spiritual immorality o yun nga pagsamba sa Diyos-Diyosan. And then simula sa verse 13 naman to 21, kahatian ng kabanata ay tumukoy naman sa pagpapagaling ng Diyos sa mga hinirang. Ibig sabihin yung restoration, tumutukoy sa redemption, buhat sa kanilang pagkakasala, sa pagpatol sa mga Diyos-Diyosan ay nananawagan pa rin ang Diyos sa kanila na sila'y manumbalik, magsisi, manampalataya, at sila ay tatanggapin pa rin ng Panginoong Diyos. Yung unang talata na natalakay natin kagabi, yung verse 1, ay tumukoy doon sa kamatayan ng isang taong matuwid o ng isang mananampalataya. Pag isang tao ay matuwid, pag isang tao ay mananampalataya at namatay, probably ang pinakaunang sasabihin ng mga tao ay kaawa-awa naman ang taong yan, namatay ka agad, mabuti naman siya. Ayan, magandang gabi. Pastor Sam, salamat sa iyong pag-join. Ayan. Okay. Ang laging sinasabi, kaawa-awa naman ng taong ito, mabait pa naman siya, mabuting tao pa naman, pero namatay siya. Ayan po. Yung mga wika na yon, yung mga salita na yun, nagpapakita na hindi nauunawaan ng mga tao ang kahulugan ng kamatayan, yung malalim or spiritual na significance ng kamatayan.
hindi nila alam na ang kamatayan ng isang taong mabuti o particular yung mga mananampalataya ay isang bahagi ng buhay na magdadala sa mas kapaki-pakinabang na bahagi ng buhay ng isang tao. Dahil matatapos na yung kanyang kahirapan dito sa mundo at pupunta siya sa panibagong buhay na kung saan pupawang kapayapaan at kasama niya ang Panginoong Diyos. Ayan, doon sa kalangitan. Hindi na uunawaan ng tao. Ang paningin o pananaw ng tao sa lahat ng namatay ay pawang kapangitan dahil ibig sabihin nakatuon lang yung tao sa kagandahan na nararanasan nila dito sa lupa. Hindi nila nauunawaan na pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay mayroon pang mas maganda, mas kapaki-pakinabang na buhay dun sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ayan. Kaya nga po ang isang bagay na nabigyan tuon natin kagabi at sa maraming pagkakataon, yung pagpapaunawa sa mga tao kung ano ang pakinabang ng isang taong namatay. Kagaya ng binabanggit din dito sa verse 1. Napaka-importante na maunawaan ng bawat isang tao, lalo na yung mananampalataya o kahit yung hindi mananampalataya, kung ano yung kahalagahan ng kamatayan. Bagamat sa mababaw na pananaw natin sa mundo, ito isang pangit na sitwasyon kasi hindi natin sila makakasama, makakapiling dito sa lupa. Pero alam natin na sa lugar o sa bahagi ng namatay, kung mananampalataya siya, ito ay isang kapaki-pakinabang, one of the glorious situation na nangyayari sa tao. Ayan. Kaya nga po ay panawagan ng bawat isa panawagan natin sa bawat isa na magkaroon ng pagkakataon na mabahaginan ang mga taong hindi mananampalataya upang madala sa kanila maipaunawa kung ano ang kahalagahan ng kamatayan. So, actually, yun po yung totoong yung salitang graduation, nabanggit din natin kagabi. Actually, even yung dito sa lupa, nabanggit natin na tuwing matatapos ka ng pag-aaral, hindi natin ginagamit yung salitang graduation. Sa halip ay commencement ang ating ginagamit. Kahit sa elementary, o minsan ngayon may bagong term, yung moving up, pero lagi ng pagkakatapos mo ng isang bahagi ng buhay, isang phase ng buhay natin, ay commencement exercises ang ginagamit. Bakit? Ito nagpapakita na bagamat natapos na, ay papunta tayo sa pagpapanimula ng bagong bahagi ng buhay natin. At kahit ang kamatayan, actually hindi ito graduation. Hindi ito pagtatapos ng buhay. Kung hindi ito'y pagtatapos, pansamantalang pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa at pagsisimula na naman ng bagong buhay doon sa kalangitan. It's another commencement activity or commencement part ng buhay natin. Kaya napaka-importante po. Maraming mga tao na hindi nakakaunawa na ang kamatayan ay isang magandang bahagi ng buhay ng tao. Well, alam natin, kung ikay mananampalataya, magandang bahagi ito. Pero kung hindi nananampalataya, ay pangit na bahagi. Kaya nga ang panawagan ng Biblia, panawagan ng lahat ng simbahan, panawagan ng lahat ng mananampalataya, particularly mga pastor, ay ibahagi natin ang ebanghelyo sa lahat ng tao para sila man ay mayroong opportunity na manampalataya sa Panginoon, makilala ang Panginoong Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan man tayong lugar mapapunta, anumang aspeto ng buhay, mayroon tayo may estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, o kung ano man ang ginagawa natin, dapat magkaroon tayo ng opportunity, magkaroon tayo ng malasakit na maibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. At ito po'y sumusukat sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao. Pwede nating sabihin na enjoy na ako sa buhay ko dahil ako ay mananampalataya na, pero masyadong maging makasarili pag gano'n ang ating pananaw. Dapat ay mayroon tayong pagmamalasakit na ibibigay sa ibang tao. Dahil ang lahat ng tao na yan ay mahal ng Diyos. Pinagmamalasakitan yan ng Panginoong Diyos. Sabi nga sa Bible, kung mayroong isang tao na nampalataya sa Panginoon, may libu-libong anghel ang nagkaawitan doon sa langit, nagpupuri, natutuwa.
E di lalo na kung mga 10 tao ang manampalataya ay kung 100 at marami pa, hindi na siguro magkamayaw. Yung talagang grabe na ang sigawan at pagdiriwang doon sa kalangitan. Ayan. So dito sa verse 2, okay, binibigyan din natin maigi dito yung salitang kamatayan. Ano po? Dahil ito ay isa sa pinaka-importanting bahagi ng buhay natin. Kasi nga, naalala ko yung sabi ni Rick Warren doon sa purpose-driven life, pagamat hindi natin ini-endorso yung aklat na yon, hindi natin ini-endorso yung ministry ni Rick Warren dahil maraming sablay theologically, ano po. Pero, may isang bagay akong natutunan doon at nakita, sabi doon, ang buhay natin dito sa lupa ay parang rehearsal o pagpapractice lamang. No, naalala ko yung klase nila Abi nung halos ilang linggo na nagpa-practice ng ano tawag ba doon sis? Festival. So talagang wala nang ginagawa kung hindi mag-rehearse, mag-practice, and finally nagkaroon naman ng resulta yung hirap sa pagpa-practice. Yung buhay natin dito sa lupa ay araw-araw na practice, rehearsal, para pagdating ng panahon na pupunta tayo sa kalangitan ay magiging maganda ang resulta. Kaya nating humarap ng maayos sa Panginoon. Masasabi natin sa Kanya na tayo ay namuhay ng maayos, sumunod tayo sa Kanya. Well, ang konteksto ng chapter 57, ito'y isang sitwasyon na hindi maganda. Dahil ang mga tao ay bumagsak sa kanilang rehearsal. Hindi sila nag-rehearse na maigi, hindi sila nag-practice ng buhay pananampalataya. Hindi sila sumunod sa Panginoong Diyos. Pero sa huli nakita natin na bagamat ganun ang naging ugali nila, ay tatanggapin pa rin sila ng Panginoon. Pero wag tayong tumingin doon na baka isipin natin na tatanggapin pa rin naman ako ng Diyos, bibigyan niya ako ng pagkakataon sa huling panahon. Kaya magpapakasama na ako ngayon, hindi na muna ako mananampalataya. At pag huling panahon na, saka na lang ako mananampalataya. Well, siguro okay din iyon. Kaya lang, alam ba natin kung kailan yung huling panahon natin? Yun ang problema, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon o kung kailan darating ang Panginoon. Sabi nga sa Tesalonia, ito'y parang magnanakaw sa gabi, a thief in the night. So, bigla itong darating. Even yung kamatayan, hindi natin alam Merong ngayon lang malusog pa, pero biglang umatake yung high blood pressure o kung anumang sakit, biglang inatake sa puso, maya-maya lang, patay na. Merong kumakain, nabulunan, natinik ng isda, namatay. Meron pong mga ganoon. Meron namang maraming sitwasyon, kani-kanina lang malusog ang pangatawan pero biglang natapos na yung buhay. Merong natutulog, sabi nila binangungot, biglang may mga proseso ang katawan na hindi. Kaya ang sabi do sa ating napag-aralan sa nakaraan din, habang may panahon pa, habang makikita mo pa ang Panginoon, ay lumapit ka na sa Kanya dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay. Ayan. Sabi sa verse 2, mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya ay mamatay. At sabi sa English, King James Version, he shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Itong magandang balita, ang sabi doon ay peaceful life ang mararanasan nila. Those who are walking in righteousness. Ibig sabihin ng righteousness, yung mga bagay na magaganda sa buhay ay ginawa niya. Ang pinakaunang righteousness na magagawa ng tao sa mundo ay yung pananampalataya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pagiging mananampalataya at pagnanampalataya na ay susunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga gabay, maglilingkod sa kanya, magbibigay ng karangalan. At sa dulo nito ay ang kapayapaan. Ibig sabihin, ay rehearsal, nakapag-rehearse ng ayos, kaya na sinasabi natin kanina, na i-prepare niya yung buhay niya para doon sa buhay na walang hanggan. Kaya pagdating niya sa kalangitan, ang sasabihin sa kanya ng Diyos ay, welcome, my good and faithful servant. Yan, hindi siya palalayasin. Nakagaya ng binabanggit sa Matthew 7.
Itong talatang 2 ay nagpapaunawa ng resulta ng buhay ayon sa katuwiran ng Panginoong Diyos, the righteousness of God. Gaya ng nabanggit sa unang talata, ang kamatayan ay pakinabang, kapahingahan at kaligayahan sa sinumang namuhay sa pananampalataya at katwiran ng Diyos. Kung ikay tunay na mananampalataya, hindi ka matatakot sa kamatayan, ni hindi ka mag-iisip na, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Well, prayer nating lahat iyon, pero meron tayong purpose. Pero ibig sabihin, pag ikay mananampalataya, anytime ay ready ka, pwede kang kunin ng Panginoon. Mapayapa ka na kahit hindi ka na magising sa umaga, ay okay lang, no? Pero syempre, kung ikay may purpose pa sa buhay mo, may layunin ka pa na sa tingin mo kailangan mo pang gawin. For example, ako, gusto ko mamahinga na dahil somehow ay napapagod na rin ako sa buhay ko. Ayoko pang hilingin sa Panginoon na ako'y mamatay na at ayoko pa rin ako'y kunin niya kasi sa pakiramdam ko parang wala pa ako nagagawang paglilingkod sa Kanya. Kulang na kulang pa. Marami pa akong gustong gawin. Ayan. Biglang pumasok sa isip ko, meron tayong isang kapatiran dati na natulog lang siya nung gabi, nagtiklop siya ng damit bago matulog, iniayos niya, tapos natulog siya, tapos hindi na siya nagising. Napakapayapa ng kanyang kamatayan. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero isa sa mga naunang miyembro yan ng Winner Church long time ago, siguro mga 2001 pa yun, napakatagal na. Ayan. Ang mga taong nanatili sa pagsunod at pananampalataya, nagtiyaga hanggang sa dulo ng kanilang buhay sa kabila ng maraming kabigatan at kahirapan sa mundo, sa kabila ng mga tukso na pinipilit na dalhin sa kasamaan ng tao, ay magkakaroon ng kaayusan ng buhay, kapayapaan. Alam mo yung hindi ka natalo sa kabila ng kabigatan, hindi ka bumagsak, hindi ka lumayo sa Panginoon sa kabila ng kahirapan o yung sinasabing persecution o mga trials na naranasan mo. Nanatili ka pa rin matatag, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Halimbawa, bigagabi nating halimbawa si Pastor Nanding sa loob ng 50 taon, siya naglingkod sa Panginoon. At gayon nga siya ay retirado na, pero ito at kasama pa rin nating nagpapatuloy na mag-aral, maglingkod sa Kaniya. Yan. Ang pagtitiyaga ng bawat isa ay resulta ng pananampalataya. Kaya kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi dapat mawala sa iyo ang pagtitiyaga, ang pagpapatuloy sa buhay natin at kasama ang katatagan. Naalala ko doon sa 1 Corinthians 15:58, ang sabi doon ay tayo'y magpakatatag, huwag tayong susuko, huwag tayong magpapatalo sa anumang kagipitan o kahirapan ng buhay. Tayo'y manatiling lumalaban, tayo'y manatiling matatag. Ang sabi doon ay immovable, be steadfast. Okay, ayan, nakita ko na. Sabi dito, okay, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bakit hindi masasayang? Dahil alam nating sa dulo, kung tayo kuhanin na ng Panginoon, ay napakaganda ng ating mapupuntahan o yung ating patutunguhan. Sa panahon ng kamatayan, sa wakas ay makakasumpong ang mga tao ng kabutihan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Yung mga hindi natin naranasang kasaganaan, yung kapayapaan dito sa lupa, sa langit siguradong mararanasan natin. Nandoon yung fulfillment ng lahat ng bagay na ating hinahangad. Kaya nga lagi nating sabi, kung hindi man natin maranasan yung kaayusan sa mundo, siguradong sa langit doon natin ito mararanasan. Ang kanilang mga kaluluwa o ang ating mga kaluluwa ay papasok sa kapayapaan, sa mundo ng kapayapaan, kung saan ang kapayapaan ay nasa kasakdalan at kung saan walang problema, the peak of all peace. Papasok sa kagalakan ng Panginoon. Ang ating mga katawan ay magpapahinga
sa mga higaan, sa mga tirahan na ihinanda ng Panginoon. Sabi doon sa John chapter 14. Ang kanilang mga katawan ay nagpapahinga sa kanilang mga higaan. Tandaan, ang libingan ay isang higaan ng pahingahan para sa lahat ng bayan ng Panginoon. Yung libingan, syempre, simbolo ng kamatayan, pero ito ay simbolo ng kapahingahan. Kaya actually, kung ikay mananampalataya, totoo yung applicable yung salita ng mga tao na siya ay nasa maayos ng kalalagayan, nagpahinga na siya. Pero sa totoo lang po, lahat ng burol naririnig natin yan eh. At least siya ay payapa na, hindi na niya mararanasan ng hirap. Pero kung hindi mananampalataya ang namatay, mas matinding hirap ang kanyang mararanasan. Kaya again, this is a call, panawagan sa ating lahat na dapat bago mamatay ang ating mga kamag-anak ay mabahagi na ng Ebanghelyo at baka sila ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi naman natin masisigurado yun. At least on our part, nagawa natin yung ating bahagi. Ang higaan na binabanggit dito ay ginawa sa kadiliman. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit ito mas tahimik. Dahil madilim, walang anumang istorbo, walang abala. Ito'y isang higaan kung saan sila'y babangon nang may ginhawa sa umaga ng muling pagkabuhay. Parang related ito doon sa ating tinatalakay nung nakalipas na isang linggo. Yung buto, na dati nasa liwanag, maayos yung kalalagayan niya, pero ibinagsak mo sa lupa, madilim yung lupa, madumi, doon siya nalibing. Doon siya, para siyang namatay. Pero pagkatapos nitong mamatay ng buto, ay may babangon, yung sibol, yung tubo, at ito ay magkakaroon ng bagong buhay. So, ganun din ang mangyayari sa ating mga katawang lupa. Bagamat malilibing tayo doon sa madilim na lugar, ay pagkatapos nito, tayo babangon at aakyat tayo doon sa kalangitan. So, napaka-glorious, napakadakila ng sitwasyon po na iyan. Ang talatang ito nagbibigay ng isang pangako ng kapahingahan at kapayapaan para sa mga matuwid. At maaari itong ituring bilang isang nakakaaliw at puno ng pag-asa na mensahe para sa mga tapat sa Diyos. Ayan, nabanggit yung salitang tapat sa Diyos. Kung ikay tapat sa Diyos, sigurado ka doon sa kapayapaan na binabanggit ito. Pero kung sablay ang katapatan, kagaya noong nangyari sa mga Israelita, ay delikado ang buhay nila sa walang hanggan. Doon sila sa madilim na lugar, mananatili silang nasa dilim. Sa talatang 1, binabanggit niya ang tungkol sa pagkamatay ng mga matuwid at walang sino man ang nagsapuso nito, walang nakakaunawa. Binibigyang diin din niya na walang sino man ang nakakaintindi na ang mga matuwid ay inalis mula sa kasamaang darating. Ang talatang ito ay maaaring maunawaan bilang isang katiyakan sa mga nananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng kasamaan at katiwalian sa kanilang paligid. Hindi natin kayang sukatin at hindi natin kayang, minsan hindi natin matitiis yung kasamaan sa mundo. Talagang tayo ay minsan matatalo, madadala. Pero kung tayo mananatili sa pagsunod sa Panginoon, tayo yung sinatawag na mapalad. Kaya nga po, lagi nating paalala, masama ang mundo, pilitin natin na huwag magpatalo sa kanila. Malaki ang magagawa ng ating pag-aaral sa salita niya, yung pananalangin at patuloy na pag-involve, pakikibahagi sa mga gawain, sa mga fellowship. Kaya ang sabi doon sa Hebrews, huwag kalilimutan, Hebrews 10:25, huwag kalilimutan ang pagtitipon o pagkasama-sama ng mga mananampalataya. Binabanggit nito ang huling kapalaran ng mga matuwid na nangangako sa kanila ng kapayapaan at kapahingahan at aliwas sa kaguluhan at kabalisahan sa mundo. Ito ay isang mensahe ng kaginawahan sa mga taong nagpupumilit na manatiling matuwid at tapat sa gitna ng isang makasalanan at di matuwid na lipunan. Mahirap mamuhay sa mundo, puno ng kasamaan, ng kasalanan, ng tukso, pero sa kabila ng lahat ng ito, kung tayo'y mananatiling tapat sa Diyos na andoon, mararanasan natin yung kaayusan, katiwasayan ng buhay pagdating ng panahon na tayo'y mawala na dito sa mundo.
Muli, ang sentro ng talatang ito ay kapayapaan, kapahingahan at katuwiran. Yung maayos na katuwiran, magkakaroon ng maayos na kapahingahan at kumpletong kapayapaan. Ang konsepto ng kapayapaan sa Biblia ay madalas na iniuugnay sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga pagpapala. Ito ay isang estado ng pagkakasundo, kapwa sa loob at labas na nagmumula sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang pahinga ay isa ring mahalagang tema na kumakatawan sa paghinto ng paggawa at ang binhawa mula sa mga pasanin. Sumisimbolo ito ng sukdulang katuparan at gantimpala para sa mga tapat. Ang paglakad ng matuwid ay isa pang mahalagang tema sa talatang ito, dahil ito ang magbibigay ng resulta ng kaayusan at kapayapaan sa atin, tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos. Naalala natin yung doon sa Matthew 7:23. Ang sabi ng Panginoon doon, magsilayas kayo sa aking harapan, kailan may hindi ko kayo nakilala, kayong mapaggawa ng masama. So, ibig sabihin, galit ang Diyos sa mga tao, hindi niya papapasukin ang mga tao sa langit, yung mga taong gumagawa ng masama. Simple lang naman ang choice, masama o mabuti. Di doon tayo sa mabuti, yung kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Ayan. Ang talatang ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at paghihikayat para sa mga maaaring makaramdam ng panghihina ng loob dahil sa kalagayan ng mundo. Maraming mga Kristiyano na nanghihina, nakakaranas ng kabigatan. Pero again, hindi ito dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. The more na makaranas tayo ng kahirapan, kabigatan, lalo tayo dapat lumapit sa Kanya dahil sa dami ng ating napag-aralan, alam nating lahat na ang reason, ang purpose ng kahirap at kabigatan ay pagtuturo o re-refine ng Diyos ng ating mga karakter. Merong layunin ang Diyos, kaya niya tayo pinapahirapan o kaya hinahayaan niya na maranasan natin ang mga bagay na ito. At sa dulo nito ay ang buhay na walang hanggan na kung saan mararanasan natin ang kapayapaan, kagandahan, lahat ng mabubuting bagay doon sa kalangitan sa piling ng Diyos. Wala na tayong hahanapin pa. That is the ultimate result of our faith. Kaya ipinapaalala ng talatang ito na tayo'y manatiling tapat na nananampalataya sa Panginoon. Bilang konklusyon sa ating pagtatapos sa talatang ito at sa talakayan natin ngayong gabing ito, muli ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakaaaliw na pahayag na nag-aalok ng pag-asa at katiyakan sa mga matuwid, na manatiling matuwid. Huwag liliko, huwag magdiditur. Ang mensahe nito ng kapayapaan, kapahingahan at katapatan ay nagsasalita tungkol sa huling kapalaran ng mga nananatiling tapat sa Diyos. Nagsisilbi itong paalala ng mga pangako ng Diyos at ang ganap na katuparan na naghihintay sa mga lumalakad sa katuwiran. Okay, sa ating pagkatapos mga kapatid, patuloy nating ipinapaalala sa bawat isa na matuto tayo sa mga mensaheng ito ng salita ng Diyos. Matuto tayo sa mga halimbawa ng Israelita. Itong verses 1 and 2, ito'y panimula lamang. Bukas sa verse 3 hanggang 12, makikita natin kung anong mga kapangitan kasamaan na ginawa ng mga Israelita. At medyo sensitibo ang ating magiging talakayan sa mga susunod na araw. Kaya mahalaga na maunawaan nating lahat ang mga bagay po na ito. Ngayon, paalala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na manatili sa Panginoon. Sumunod sa kanyang gabay, hindi sapat na manampalataya ka. Totoo na ligtas ka na pag nanampalataya ka, pero mas mai-enjoy mo yung buhay kung susunod ka sa mga kautusan niya. Dahil ang resulta ng totoong pananampalataya ay pagsunod, pagkakaroon ng bagong buhay, fruit of repentance, fruit of thanksgiving, fruit of the Spirit, at so marami pang uri ng bunga na makikita sa atin. Ephesians chapter 2, dahil tayo ay obra maestra o yung ginawa ng Diyos, tayo gawa ng Diyos, ay inaasahan na tayo gagawa ng mabubuti. Ang mabuting gawa
ay resulta ng tunay na pananampalataya. At ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagandahan sa buhay natin dito sa lupa at doon sa kalangitan. Okay, so pansamantala hanggang dyan lang po ang ating talakayan sa gabing ito. Hindi natin maaabot ang verse 3 and 4, so bukas natin tatalakayin ang aralin po na iyan. So salamat pong muli sa inyong pagsama, sa inyong paggabay, sa inyong aktibong pag-participate sa ating pag-aaral sa gabi pong ito. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay sa amin, sa pagbibigay ng karunungan, katiyagaan, at patuloy na lakas ng katawan at ang kaisipan upang makapag-aral ng iyong salita at maunawaan ang mga bagay na ito. Patuloy mo kaming pangunahan, Ama, sa bawat isa po sa amin. Patuloy kaming makapamuhay ng mabuti, mapayapa, sumusunod sa iyong kautusan at maging kalugod-lugod sa iyo. Upang pagdating ng panahon, patuloy kaming maranasan nga po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po, pagpalain po ang bawat isang nakasama namin sa gabi pong ito. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa mga nakasama natin, si Pastor Nanding, si Pastor Sam, at ang mga kasama sa bahay. Siyempre sa Ate Alma, si Kuya Bob. Hindi ko alam kung sino mga kasama ni Kuya Bob at Ate Alma dyan sa, I think sa bahay nila Miko. Yan. At siyempre, si Pastor Claude, si Pastor Dennis, at si Princess kasama ko dito sa church. So, yung iba ay hindi posibleng nandiyan siya, nag-join yung iba, hindi lang nag-appear ang mga pangalan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.